pinanganak niya, espiritu kagaya niya, later was manifest in the flesh. God was manifest in the flesh. Itong God dito, hindi naman ang Ama ito eh. Kasi ang Ama does not change. By principle that is written in the Bible, God does not mutate. God does not change. In Him there is no paralage. Sa Grego, paralage. Ang ibig sabihin nun, transmutation or of phase or orbit, that is fickleness or variableness o pagbabago. Ang Diyos Ama hindi nagbabago. Sino ngayon ang tinutukoy ng Apostol Pablo na God was manifest in the flesh? Panginoon Kristo, nahayag sa laman. Bakit nahayag sa laman? Kasi hindi naman siya tao eh. Espiritu siya eh. Ipinanganak siya ng Amang Espiritu. Kaya ang kalagayan niyang original, Espiritu, kagaya ng Ama. On the principle na sinabi mismo ni Kristo, ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Ang liwanag nun eh. May nanganak ang Diyos. Espiritu yung nanganak. By biblical principle, ang ipinanganak ng Espiritu, Espiritu rin. Yung Espiritu na yon ay kung ano ang kalagayan ng Ama, yun din ang kalagayan niya. Ang Ama ay Diyos, yun din ang kalagayan ng Anak. The same essence kasi galing siya sa Diyos from the bosom of the Father. Ang sabi doon sa 1:18, no man hath seen God at any time. The only begotten God who is in the bosom of the Father. Ito hindi binabasa yung translation na the only begotten God, ang kaisa-isang bugtong na anak. Bugtong na anak ang sabi sa Tagalog. Pero sa Greek at saka sa ibang salin ng English, only begotten God. Sa Greek po, sa mga matatandang manuscripts ang nakalagay dyan, monogenes theos o begotten God. Mono, ibig sabihin, kaisa-isa. No? Yung genes, pinanganak. Kaisa-isang ipinanganak na Diyos. Monogenes theos. Ito ba pinag-ukulan ng pansin ng mga scholar daw? O takot kayong basahin ng talatang ito? Mga miyembrong nakikinig sa akin, huwag kayong basta magalit. Kayo mismo magsuri. Humanap kayo ng mga antigong kasulatan, yung manuscripts, kagaya ng Codex